Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan. So this video, i-share namin sa inyo guys, ano-ano ba yung mga requirements, ano-ano ba yung mga documents na dapat ihanda kung mayroon kayong balak magpakasal sa Hong Kong. So, based on our experience, i-share ko sa inyo guys in this video. At sa mga bago pa dito sa aking channel, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aming upcoming vlogs. Please stay in this video. Yes! Hello! Okay, ano-ano ba guys yung dapat na ihanda ng mga documents at sino ba ang dapat ikakasal sa Hong Kong? At kung kayo ay may balak na magpakasal sa Hong Kong, so in this video ay tumpak para sa inyo na nagbabalak na magpakasal sa Hong Kong. Ayan. So, I'm Helena. I'm a Filipina. So, kaya nagtatagalog. Yan. So mix lang tayo guys, no? So, hindi naman ako pwede mag-Ilonggo dito. So, sa mga bago sa aking channel, so alam niyo na siguro I'm Ilonggo or I'm from Bacolod, from Negros. Ayan. So, ganito ang aking tono pag mag-Tagalog. But, I can speak the entire vlog in Tagalog. Ayan. So, sometimes maybe have English. Ayan. So, mix lang tayo, Taglish. Ayan. So, kasi ang mga Filipino ay very, ano naman yun, sanay na magsalita ng English and Tagalog. And, kung may mali man ako sa aking mga pronunciation, ayan, so pagpasensyahan nyo na dahil hindi naman tayo fluent sa English. Trying hard lang tayo. So, ayan, so, okay. Sino ba ang dapat ikakasal sa Hong Kong? So, based guys sa aming experience, based sa aming nababasa, based sa aming nagawa na ng mga experience na or natapos na ng mga documents. Ayan. So, sino ba yung karapat-dapat o sino ba ang dapat ikakasal sa Hong Kong? So, hindi lang guys Chinese or Hong Kong residents or Hong Kong may hawak na Hong Kong ID, yung dapat ikakasal doon. Tayo na mga Filipina or foreigners. Ayan. All foreigners are welcome to the Hong Kong Marriage Registry Office to file or to pass all the documents to have marriage ceremony there in Hong Kong. So, bakit ba Hong Kong ang topic na to? Dahil ito po yung aming experience. So, hindi naman kami nagbabalak na magpakasal sa Denmark. So, in short, Hong Kong po yung aming experience na mga documents na pinasa. So, that's why I share the Hong Kong ceremony. Ano yung mga Hong Kong requirements bago ikakasal. Ayan. So, Hong Kong is international recognized, same as Denmark. Yan. If I not mistaken or kung hindi ako nagkakamali. So far yung Hong Kong ay international recognized siya kung doon ka kinasal. And bakit pipiliin natin yung Hong Kong? Dahil international recognized. Yan. So, sino ang pwede ikakasal doon sa Hong Kong? So, I said before, hindi lang yung may hawak ng Hong Kong ID, tayo ng mga foreigners ay allowed na magpakasal sa Hong Kong. So, in my understanding, kung ikaw ay Pinay or pareho kayong Pinoy, so it's up to you kung gusto niyo magpakasal doon, ma-experience niyo yung Chinese background, Chinese place or Hong Kong place, so gusto niyo magpakasal doon. So, I think if you're a Filipino, hindi naman ninyo plano siguro magpapakasal doon both kung kayo ay Pilipino. So, ito ay based in our experience, most of them,
na nagpapakasal sa Hong Kong ay may foreign partner or foreign partners or may mga fiancé na German, US citizen, Swiss, all foreigners. And most of them na experience namin or nalaman namin na most of them ay may partners na Pinay. Okay. So, sino ba ang allowed na magpakasal sa Hong Kong? So, allowed tayo magpakasal sa Hong Kong. Tayong mga Filipina or Filipino or Pinay. And especially kung meron tayong partners na foreigner. Ayan. So, ano ba yung mga requirements? Ayan. So, napaka-basic lang guys ng requirements kung magpapakasal tayo sa Hong Kong. So, first, kung Pilipina ka, kailangan mo ng passport, kailangan mo ng birth certificate, ayan, birth certificate, passport, third, kailangan mo ng plane ticket. And of course, paano ka makapunta doon kung wala kang ticket? Back and forth. And note guys, kung maglagpas tayo ng 14 days, so we need to apply a visa. So, if ever na pupunta tayo doon na magpakasal, so, kailangan guys, alam natin yung duration natin, yung date natin, kung ilang weeks tayo doon. So, pag lagpas ng 14 days, as I know, ayan, hindi ko pa alam kung nagbago na. So, 14 days is allowed na mag-stay doon. So, after 14 days, you need to apply a visa for the Filipino. Ayan. So, okay. Next, ano pa bang requirements? Of course, your hotel booking. Ayan. So, yun yung mga basic lang guys na requirements. So, if you are annulled, you give if annulled guys ha, kasi wala naman tayong divorce sa Pilipinas. If you are annulled, you prepare annulment papers from the court that this is you already annulled. Ayan. So, yung original guys, dadalhin nyo yan sa oras na pupunta na kayo doon. Okay? So, from the main time na nagpa-process kayo ng mga documents, so pwede lang Xerox. So, ang tinatalakay ko dito guys, requirements sa hindi yung how. Paano na yung process kung magpapakasal ka dito. Requirements po yung ating tinatalakay dito sa ating vlog. Ayan. So, kung annulled ka, kailangan mo ng annulled papers na annulled ka na, of course. And then, i-prepare natin guys yung ating marriage certificate with annotation. Okay. So, very clear. Kailangan natin yung marriage certificate with annotation, guys. So, kung annulled ka na, mayroon na yung sa gilid na annotate. Na-annotate na yan na annulled ka na. So, nakalagay dyan. And, idadagdag ko, guys, no, fourth, na magkuha tayo, guys, ng CENOMAR. Certificate of no marriage. If you are already annulled. So, mayroon din tayong papel na kinukuha na may annotation din yan sa gilid na annulled na tayo. So, may capacity na tayo na another chapter of our lives. Ayan. So, prepare lang yan guys para wala na tayong problemahin pa. So, yun na. I-recap natin yung ating mga requirements. Passport, copy, original, dalhin na natin yan sa pagpunta na natin. Prepare natin yung passport, birth certificate, marriage certificate with annotation if you're annulled papers, plane tickets, back and forth, and CENOMAR. CENOMAR yan sa mga hindi pa guys na tawag doon CENOMAR. Sa hindi pa siya nakasal noon. So, kung annulled ka na, mayroon din kinukuha na certificate of no marriage. So, mayroon annotation yan sa gilid. Ayan. So,
yun, prepare natin, dinagdag ko lang yun para to be safe tayo na makakuha ng schedule. Ayan, so, yun lang guys, yung ating requirements sa ating Filipina, sa lahat ng mga Pinay. Yun yung requirements natin. So, napaka-basic lang. Birth certificate, passport copy, if you're annulled copies or annulled from the court papers, that one. And then, marriage certificate with annotation, plane tickets, and hotel. Ayan. So, yun, mga kailangan natin. So, in my next video, sa talakayin ko sa inyo guys, ano yung process. So, anong process and ano din yung requirements ng magiging partner nyo or magiging husband nyo. So, tatalakayin natin in my next video, ano ba yung requirements kung foreigners ka naman. So, ito yung tatalakay ko ay para sa ating mga Pinay. Ayan. So, this video is based on our experience and sa mga nakikinig at nagbabalak na magpakasal sa Hong Kong. Ayan. So, ito lang guys yung ating kailangan. So, sa mga may mga tanong, please comment below and like this video if you like. Thank you so much. If you thumbs up this one, thank you so much. And if you give me a thumbs down, thank you so much everyone. And then, awareness, huwag tayong magpapaloko sa mga agency. Guys, naniningil sila ng napakamahal. Please lang guys, huwag kayong magpaloko. Ayan, so if gusto nyo man gumamit ng mga agencies sa inyo na yan, dahil hassle-free, but make sure na yung agency na makukuha nyo ay legit. Ayan, so huwag kayo magbayad ng pera na walang mga resibo. Ayan, resibo. At huwag kayong magbigay ng pera na hindi pa nila na-process yung papel ninyo. Ayan, so work first, start first before you pay. Ayan, so para hindi tayo maloko guys. So thank you so much for watching and see you in my next vlog. Tatakayan ko guys ano yung mga requirements ng ating mga partners. And then after that, ano ba yung process? Ayan, so thank you and bye!